Ngayon, puspuso ng kampanya ng Department of Tourism para humikayat ng maraming turista. Isa sa mga umuusbong na sektor sa tourism ang eco-tourism. Tamang-tama naman sa isang bansang biniyayaan ng maraming magagandang tanawin at likas yaman. Kaugnay ng usaping eco-tourism, makakapanayam natin si Chen Mencias, isang consultant ng Sustainable Tourism Development Planning, Coastal Resource Management at Outdoor Education. Magandang umaga sa iyo, Chen. Good morning. Yeah. Madalas gamitin ng mga resort ngayon yung ecotourism, no? Sinasabi nila ecotourism sila, no? Para lalo maengganyo yung mga turista, no? Medyo matunog ngayon yung ecotourism. Meron bang technical definition to? Pwede bang basta gamitin niya ng mga resort para sabihin na yun nga, ecotourism sila? Ano bang ecotourism talaga? Okay. Ang ecotourism isang turismo sa isang natural environment, no? So that's really the key word there. It has to be in a natural environment. Tapos merong involvement yung local community sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga turista. Tapos kailangan meron ding element of education. Na yung turista hindi lamang nagpipiknik diyan, kundi sila'y uuwi na may kaalaman tungkol sa gubat, sa coral reef, sa ilog, at kung anong natural environment meron diyan. At meron silang matutunan na responsible behavior kasi marami pa rin sa turista ngayon ay hindi responsable, lalo na pag sila ay bumibisita sa isang natural environment. So kailangan may educational component din. Hindi lang pupunta doon yung turista para mag-enjoy, para mag-uminom ng beer o cocktails, pero kailangan meron din lang silang pupulot na kaalaman. Yes, dapat talaga kasi ecotourism ay isang paraan na maturuan natin ng responsableng pamumuhay ang mga tao sa isang natural environment. Lalo na yung mga turistang bumibisita na karaniwan ay nagiiwan ng kalat, nangunguha ng mga corals, ng mga halaman pag sila ay umuwi. Yan ay kailangan palitan na. So, sa pamamagitan ng ecotourism ay matuturuan natin sila ng magandang asal. Okay, halimbawa, isang popular na destination ngayon, no? Boracay. Nasa natural environment naman yan, nasa isang maliit na isla, no? Sa Visayas. Yan ba isang halimbawa ng ecotourism? Boracay? Actually, kung susuriin mo talaga, no, vis-a-vis definition ng tunay na ecotourism, mukhang nalilihis siya. Kasi iba naman ang market niya, iba yung klase ng taong pumupunta dyan. Kasi ang ecotourism talaga is high value, low volume tourism. Ibig sabihin, hindi kailangang dagsa ang turista, bagkus ay bibigyan mo ng premium yung karanasan nila sa pagpunta dyan. Di baling konti ang turista mo, pero napakataas ng value ng karanasan. And with that, kikita yung community, kikita yung, if it's a protected area, kikita rin yung protected area ng pondo upang ito ay tuloy-tuloy maprotektahan. Okay, ang Boracay definitely hindi siya low volume, no? Napaka-high volume yan. So, anong mga halimbawa ng yung tunay na ecotourism ayon dun sa mga standards na pinaliwanag mo? Yung isang proyekto na aking trinabaho for the last 6 years ay yung Palawi Island sa Cagayan. Cagayan Province? Yes, Cagayan Province sa norte. No? Sa dulo yan ng Pilipinas, napakalayo niya, pero ito'y talagang magandang makita. At least once in your life na makita mo siya kasi ito yung talagang authentic na ecotourism. Ito'y trinabaho namin ng 6 na taon na kung saan yung lugar na yan ay kompleto ang ecosystem mula sa bundok hanggang dagat at merong mga komunidad na nagbibigay ng serbisyo sa turista. So, ang maganda lang dito sa isla na to, hindi ka magdurusa upang ito'y puntahan. Hindi siya mahirap puntahan, hindi ka maghihirap sa papangitan ng kailangan kang walang kubeta, kailangan kang maglakad ng napakalayo upang marating yung lugar. Ito'y napaka-accessible. Tapos maraming mga hotels dito sa mainland na kung saan... May mga photos mo yan, ano? Yan ay sa Palawi Island. Okay. So, itong isla na to, may mga hotel ba dyan, resort, or saan ba tutuloy ang mga turista dyan? Doon sa isla mismo, walang mga hotels or resort. No? Meron lang dyang homestay at merong campsite. Ang mga turista ay pwede silang tumira sa mga hotel doon sa mainland. No? So, ibig sabihin, pwede kang matulog sa isang aircon room sa katapusan ng araw, pero buong araw ay nag-enjoy ka sa isang pang day trip lang tong isla? Pwede ring overnight para doon sa mga gustong mag-camping. Yung medyo roughing it out. Yeah. Oo. So, kadalasan ba yung ecotourism ay talagang walang hotels, walang resort? Kailangan talaga low impact, magka-camping lang yung mga turista doon? Hindi naman, kasi sa ibang lugar nga, sa ibang bayan, meron tayong mga eco-lodges. Ito'y komportable naman ng mga accommodation facilities in a natural environment. Pero meron kang strict guidelines na hindi ka kailangan nakakasira sa kalikasan pag ikaw yung nagtayo ng ganitong klaseng facility. Pero dito sa atin ay bihira pa yung ganyan. Kasi nga, wala pa masyadong kapasidad ang mga komunidad na mag-operate ng mga ganyang facility. Okay, halimbawa, itong Palawi Island na tumulong ka sa pag-develop nito,
nito, no? Anong mga attractions nito? Kailangan ka bang hardcore traveler? Mukhang mahirap yung medyo hardcore yung mga nakikita natin po, mga hiking, yung mga gusto lang mag-relax. Meron bang mga pagkakataon dyan? Hindi naman kailangan season climber ka para makapunta ka sa Palawi kasi meron na kami mga established trails dyan na hindi naman mahirap lakarin at meron na rin mga guides, no? So, ang maganda kasi sa isang ecotourism site, kailangan talaga i-develop mo somehow to a certain extent yung trails mo or yung lugar mo kasi to make it accessible to more people, more market, and then at the same time, maging safe yung lugar para sa bisita Ano mo. nakikita natin ngayon? Yung mga halaman na yun kanina, yung orange. Yun yung mga halaman sa Palawi Island. Sa Palawi Island. Okay. So, tumulong ka sa pag-develop nito, no? Tumulong ka rin sa pag-convince sa local government at sa mga negosyante na huwag magpagawa ng mga malalaking resort dyan o hotel. Siyempre, may temptation na parang i-transform yan sa isang Boracay. Ano? Kasi nagiging modelo ngayon ng Boracay dahil ang laki rin ang kita ng local government dyan, tsaka pati yung mga negosyante. So, paano mo nakukumbinsi na huwag galawin yung environment sa isang lugar katulad ng Palawi Island? Ang Palawi kasi is a protected area, declared yan na protected area. So meron kang multi-sectoral body na nag-oversee ng management dyan. At saka yung So they didn't need convincing? Walang plano may talaga? batas protected siya ng batas, Okay. ng national law. At the same time, sinasabi ko lagi sa mga stakeholders dyan, even the local government, even yung Cagayan Economic Zone Authority, pinopromote nila lahat yung balansyadong development. Hindi pwedeng silaw ka lang sa pera, sa pagtatayo ng malalaking building. Kailangan ay sinasandal mo rin yung turismo mo. Sa capital mo, yung number one capital mo is the natural environment. Pag nasira na yun, wala ka ng turismo eh. So, at least habang pinoprotektahan mo yung natural environment, tatagal at tatagal yung iyong turismo. It will last for many generations. Hindi lang 10 years, 15 years. Sa mga ganitong klaseng proyekto, kailangan may partner din, no? Yung local tourism site, yung ecotourism site, katulad ng Palawi Island. Sabi mga, kailangan sa mainland tumira, no? So kailangan parang integrated yung mga package diyan, yung mga tours, no? Dahil yun nga, kailangan may matutuluyan din sa gabi, nasa pang day trip yung Palawi Island. So kailangan lagi bang kailangan i-package yung mga tours papunta dyan or pwede lang mag-walk-in yung mga turista? Actually, yan ang challenge pag nagpaplano sa turismo. Paano mo pagkakabit-kabitin yung mga services na binibigay ng mga negosyante na may mga kapital magtayo ng resort at yung mga komunidad na nagbibigay ng serbisyo sa turista, nag-guide, nagluluto ng lunch para sa turista, nagdadala sa bangka. Yun ang challenge yun. Kaya kailangan yung mga institutional arrangements, talagang pinapalakas mo yan. Kailangan magkakakilala sila. Hindi sila pwede magnegosyo in isolation of the rest because ang ginagawa mo, you're creating a viable local tourism industry. Kaya dyan sa Santa Ana, sa Cagayan, talagang nag-stakeholder forum kami, nag-uusap-usap ang mga stakeholder dyan, pating LGU, no? But lahat ng stakeholders, even the Cagayan Economic Zone Authority, kasi an economic zone, ay talagang ino-oversee nila na talagang kailangan lahat ay ma-mobilize. Hindi pwedeng maiwanan yung mga marginalized sector. Kasi ang mangyayari, magagaya tayo to the likes of Boracay nga, na meron ng crimes, medyo na siguro may social problem na sila and environmental problem. Tsaka pollution. Yes, at kasi pag naiwanan yung mga marginalized sector natin, yan yung kakapit sa patalim, pag sila mas humirap pagdating ng turismo. So diyan ka magkakaroon ng problema in terms of drug trafficking, prostitution, Okay, crimes. kunyari sa Palawi at saka nabanggit mo yung Santa Ana sa Cagayan Province, paano naman nakikinabang yung lokal na komunidad? Marami, kasi sila ngayon na nagbibigay ng serbisyo sa mga turista. So in a way, kumikita sila sa mga ecotourism enterprises. So kailangan yung labor manggaling mismo sa lugar. Hindi ka pwedeng, kunyari, na hotel owner ka or operator, hindi ka pwedeng mag-import ng mga tao mo galing sa ibang lugar. Pwede naman, kasi marami na rin talagang mga taga Manila, taga syudad, taga ibang lugar na nagtatrabaho dyan. Kasi kulang din naman talaga yung local human resource, no? Pero inuuna talaga muna yung mga locals as long as they're qualified. How about That's yung products na ginagamit doon sa mga lugar na yan? Kunyari, sa pagkain. Well, actually, Kailangan ba galing din doon sa lugar para mas makinabang maganda, naman mas yung mga maganda fishermen because doon? yung economic leakages na tinatawag is a very important Economic consideration. leakages. Yes, important consideration and for the growth of a tourism industry. Kasi you have to be conscious saan nang gagaling ang supply mo. The further they come from, the more economic leakages. Kasi kailangan parang isang lugar umasenso, yung pera na kita sa turismo, kailangan maiwan dun sa lugar. So economic leakages na sinasabi mo, yung profit o yung income ng isang ecotourism site or yung tourism site na
lumalabas at ibang lugar ang nakikinabang. Okay. Oo. So mas magandang very conscious ka, ano ang pwede nating i-source out dun lang sa lugar, even human resource. Pag wala ka na talagang makuha dyan, saka ka na lang mag-source out sa iba. Okay, nabanggit mo yung Palawi Island. No? Are there other examples na marerekomenda mo para sa mga nanonood na mga biyahero, mga bakasyonista? Madami. Actually, madami namang potential for ecotourism sites ang bansa kasi we're endowed with natural ecosystems. Ano mga lugar ang masasabi mo they sa meet the ngayon, standards? Yes. Sa ngayon, ang ready na, no? Kasi marami na rin ako naging project sa buong bansa. And I have a project now with DNR that we're establishing ecotourism enterprises in 7 provinces, no? Pero yung mga ready na sa tingin ko that na-involved naman din ako, one is Lubang Island in Occidental Mindoro. It's the island where the last Japanese struggler was found in the 70s. So meron silang tinatawag dyan na Onoda Trail, pinangalan sa kanya. And doon makaka-hike ka sa gubat, you know, and then you can hear the story of Onoda, makita mo yung kuweba kung saan siya tumira for 30 years, no? So maganda yung kwento ng isla na yan. And the local So may local government- guides na Yes. inform sila tungkol sa yung story ni Onoda. Oh, yes, Makikwento yes. Kasi- sa mga bisita. Alam mo, ang Lubang kasi very forward-thinking. Nagkaroon na sila ng master plan and they are really implementing the master plan. So they have very compelling products that they can offer to ecotourists. Okay, may mga ibang nasa listahan, may listahan na sa'yo galing itong listahan ng ecotourism sites, no? So nabanggit na yung Palawi Island sa Cagayan, Lubang Island sa Cebu, Boho River, Aloginsan, Cebu, at Ulango Island. Yung Ulango napuntahan ko na, Yes. nakilala yan dahil sa mga migratory birds, Yes, sa mga so, ibon, no? So birding, maliban sa bird watching, ano pa ba yung pwedeng gawin dyan sa Ulango Island? Actually, nag-integrate sila ngayon ng kultura, no? Kultura doon sa kanilang experience. Like pupunta ka doon sa gumagawa ng local wine nila, no? Meron silang cooking demo, may fishing demo sila, and you can go So snorkeling. may cultural attractions. Yes, and you can go snorkeling also. Okay, hindi lang mga natural attractions, may cultural din. Okay, number 4, yung Loon, Bohol. Okay, alam na natin yung Bohol dahil medyo sumikat yan sa tourism industry, ano? Pero yung Loon parang medyo off the radar yan. Hindi masyadong alam na natin yung Lobok halimbawa o yung ano ba yung isla doon? Kabilao. Oo. Panglao. Panglao Island, no? Yung Loon, isang maliit na bayan yan. Bakit nakalista dyan? Actually, hindi siya maliit na bayan. Ang laki-laki ng munisipyo na yan, 59 barangays. Na-involve ako dyan kasi binigyan ko sila ng technical assistance upang magawa yung master plan nila. It's about 45 minutes lang north of Tagbilaran. Anong Hindi siya meron dyan? kilala, pero nandyan ngayon ang the first cruise ship port ng bansa natin. So may historical significance siya. Hindi. May historical significance kasi may luma silang simbahan. It used to be an old Spanish town and they have remnants of these historical sites. Pero yung like 2 years ago ay inumpisa na pagtatayo ng Philippine Ports Authority, the first ever cruise ship port in the country. So bilang paghahanda dyan, dahil dadagsa ang turista, talagang yung mayor ay ginusto niya magkaroon ng master plan sa kanilang lugar. Which is very logical. I mean, dapat kung magtuturismo tayo may master plan. Hindi So why pwedeng should wala. tourists go to Loon, Bohol? Why should they go Madami. there? Like yan, makita nyo yung waterfalls. They have Kabilao Island na naging famous yan sa diving many years ago. And maraming turista nga akala Cebu yan. So Pero diving actually, beaches Bohol po. yan. Yan ba? Yes, yan ang so Kabilao parang mukhang Island. white sand din, ano? Kabilao Island yan. Napakaganda ng kanilang Malapit lang yan sanctuary. sa Loon. Yes, napakaganda ng sanctuary nila. Yan Tsaka ay may pinangalagaan. mangrove, oh. Yes, meron din sila niya. Marami silang natural attractions. Okay. And then finally, yung Mati, Davao Oriental na nakalagay kanina. Anong, in a Meron nutshell, dyan? ano yung meron dyan? Naku, napakaganda talaga ng beach dyan. It's like a 5-kilometer stretch of beach, undeveloped. Pero ang napakagandang parte dyan ay yan ay nesting site ng turtles. Diyan umaakit ang mga pawikan upang mangitlog. In fact, nung nandun lang po ako about a month ago, ay natsyempohan ko na merong nangingitlog na pawikan. Napakagandang karanasan para sa turista kasi bihira naman mangyari yan na makita natin na nangingitlog ang pawikan. At ang mga nangangalaga sa pawikan dyan ay mga surfers. So may mga litrato, no? Ay, ito ay sa Mukhang Aluginsan. Palawan, no? Sa Aluginsan ito sa Cebu, no? Sa Cebu siya. Okay. River cruise naman ang kanilang karanasan na binibigay sa okay. turista. Ilog naman, Napakaganda. Dahil kabisado nila ang mga pangalan ng mga puno, mga mangrove. So, mamamangha ka kasi mga fisher folks ito na hindi man lang talaga nakakapag-kolehiyo, siguro yung iba hindi nga nakapag-high school, pero kabisado nila lahat ng mga pangalan ng kanilang mga mangrove. So, makikita mong kabit talaga sa negosyo nila ang environment. So itong mga lugar na to, karamihan dito, lahat sila medyo pristine pa. Halos hindi pa nagagalaw talaga ng development, no? At hindi sila masyadong kilala. Kumbaga, off the beaten track. Malaking issue
ngayon ang pagmimina sa mga lugar katulad niyan? Medyo malayo sa mga malalaking syudad, no? Wala bang banta ng pagmimina sa mga potential ecotourism sites na to or yung mga ecotourism sites na sinabi niyo? Posibleng meron, kasi alam mo naman ngayon, talaga ang pagmimina, maraming nangyayaring pagmimina sa buong bansa, no? Ang sa akin lang kasi, kahit naman anong human activity, hindi lang pagmimina, na makakapagresulta sa pagkasira ng natural environment, gaya ng lumabo ang ilog natin, mawala yung coral reef, matanggal ang mga puno, no? Ay makakaapekto talaga sa ecotourism kasi yan ang kapital yun ang kapital mo So pag sinira mo yung kapital mo, wala nang point, bakit ka pa magtuturismo, di ba? Kasi yun ang dahilan kung bakit pumupunta ang turista. So, in a way, mahirap balansehin. Kailangan siguro maglaan ka ng lugar sa iyong lugar, sa iyong munisipyo, probinsya, na pang ecotourism lang talaga, na huwag mong gagalawin kasi yan ay pang matagalan. Hindi mo kukunin Ang mina kasi kukunin mo yung resource mo. Pero ang turismo, ang ecotourismo ay aalagaan mo kasi ayaw mong mawala yung kapital mo, ayaw mong maubos, ayaw mong masira. Malaki ba yung income potential sa ecotourism? Kasi yan ang tinitingnan naman ng mga planners, no? Yung pagmimina, malaki talaga yung pera dyan. Well, malaki ang pera sa pagmimina, pero instant yan. Pero ibig sabihin, may kaubusan yan. So, biglang yung yaman cost. ka dyan. Yeah, Yung cost, hindi natin masyadong sinusukat. Hindi mo, pagka sinumatotal mo yan, baka negative balance ka in the end, di ba? So, sa ecotourismo, kasi meron kang economic benefit na alagaan ng komunidad yung kapital mo. So, kahit wala ka dyan, hotel owner ka, hindi ka nandun sa site, pero may ka-partner ka ng mga komunidad na kumikita rin sa turismo, sumasabay sa asenso, yan ay hindi mauubos. At saka yung capital in this context, yung environmental assets, yung natural assets na nasa Yes. lugar. Okay, maraming salamat. Chen Mencias.